aming maintindihan at aming may sa puso at may sa buhay ang inyong banal na salita kung saan iyong ginagamit sa paglago ng aming spiritual na buhay. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tayo mo po. Happy New Year po sa inyong lahat. Okay? Tayo po nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan na namin tayo ng bagong taon. Napakabilis lang lumipas nung nakaraang taon. Parang wala lang, dumaan lang. Kung nakapanood po kayo ng balita, alam niyo po ba yung bumagsak na aeroplano po sa Korea, di ba? Out of 181 po na tao, 179 po yung namatay. At kung babasahin po natin yung mga kwento ng mga namatay is yung iba kakakasal pa lamang, yung iba nag-honeymoon lang, yung isang matanda cancer survivor, tapos nagpakasyon lang siya ng 1 week sa Thailand. Para lang sana siya yung mag-enjoy dahil nag-survive siya sa cancer. Pero ultimately, namatay po silang lahat. Napakalaking trahedya. After Christmas, masaya po tayo lahat. Di ho ba? Pero the same time po na nagsasayaw po tayo, sa ibang parte ng mundo, may mga taong nag-suffer. At ang gusto ko lang po ipaiwatin ito ay hindi po talaga natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan or mamaya or sa susunod taon, sa susunod na buwan. Ngayon po nasa bagong taon na po tayo, marahil may naranasan po tayong mga kapigatian nung nakaraang taon at may mga pagdurusa tayong naranasan, which is, magbibigay po tayo, pupunta po tayo sa isang kwento na napaka-familiar sa atin. Pero pag ninilayan natin para sa informasyon or knowledge tungkol sa Diyos na magpapatibay sa ating pananampalataya. Pumunta po tayo sa Job chapter 1. Akin lang kong babasahin ng tuloy-tuloy, okay? Then magpupunta po tayo sa explanation ng salita ng Diyos. Job chapter 1. May isang lalaki sa lupain ng Uz ng pangalan ay Job, at ang lalaki iyon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may pinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan. Na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat na mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiayan at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kanyang kaarawan at sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasal nila. At nangyari ng makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinagpagbanan sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Doon muna tayo. So mapapansin mo natin si Job ay base sa human standards, isa po siyang pinagpalang tao. Hindi lang sa pinagpalang tao, siya po ay matuwid na tao. Can you imagine mo na isang tatay nagka-party yung mga anak mo at bilang ama ng mga anak mo iniisip mo bigla na yung mga anak mo baka nagkasala lang sila. So ipag-aalay mo sila ng mga offering para lang sa mga kasalanan na di mo man alam kung ginawa nila. Ganun kamahal ni Job ang kanyang anak at ganun niya kataas na bigyan niya sa Diyos. Pagpatuloy po natin. Isang araw nga ang mga anak ng Diyos, kayo po yung mga anghel, ay nagsiparaon at nagsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon, parito sa lupa at sa pagmamanhik manawag doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job?
sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Na magkagayoy sumagad sa Satanas, Panginoon, at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Wala bang dahilan kung bakit si Diyos ay ganyan? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang kasambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ni Panginoon kay Satanas, narito lahat ng niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas mula sa harap ng Panginoon at nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak, lalaki at babae, ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Na dumating ang isang suko kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at mga aso ay nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatalang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatalang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pulutong at tumalung sa mga kamelyo at pinagdadala, at pinatay ng talim at tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatalang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay pinagsisikain at nagsisiinuman ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatalang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Pumunta po tayo sa Job chapter 2, verse 7 to 9. Sabi ko dito ay, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinagsibulan si Job ng mga masasamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibingganang palyok upang ipangkayag ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Na magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Napakahirap po ng dinaanan ni Job. Sa pagpapakilala po sa kanya ng aklat ng Job ay isa po siyang matuwid na tao. Pero dahil sa isang tanong ni Satanas, na sabi niya, yung tao mong yan, ganyan lang naman siya dahil, matuwid lang naman siya dahil binigay mo sa kanya lahat ng mga bagay-bagay. Pero sinubok ng Diyos si Satanas, pwede mong kunin lahat sa kanya except ang buhay niya. At doon natin malalaman kung sino talaga si Job. Ang sabi pa ng asawa niya sa kanya, na mamamalagi ka ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos, sabi niya. Ano ibig sabihin doon ng itakwil mo ang Diyos? Kumbaga sinasabi mo ng asawa niya kay Job is, bakit ka pa nagiging matapat sa Diyos? Kung ganyan din pala yung ibibigay sa iyo ng Diyos, marapat-dapat na itakwil mo ng Diyos at mamatay ka na lang. Kasi, kahit pala sinasamba mo yung Diyos at magiging matuwid ka na tao, hinahayaan ka lang pala niyang magdusa. So, napakahirap pong pag-isipin ang nangyari ni Job. Punta po tayo sa mga kaibigan ni Job. Si Eliphaz, na isa sa mga kaibigan ni Job, ang sinasabi niya kay Job ay Job chapter 3, verse 7 to 8. At si Eliphaz, isa sa mga kaibigan ni Job, sabi ko niya is, narito, mapag-isa ang gabing yaon, huwag nawang datnan yaon ng masayang tingin. Sumpain nawa yaong nanunumpa sa araw, nang nangamimihasang gumalaw sa buwaya. Ang meaning ko nun is, bakit sinasabi mo ng kaibigan niya, sa simpleng salita ay, kung masama kang tao, susumpuin ka talaga ng Diyos. So, ang ginagawa ko ng kaibigan ni Job is, ina-accuse niya si Job na
siguro masama kang tao. Kaya ka siguro pinaparusahan ng Diyos dahil may ginawa kang masama dahil hindi naman namamarusa ng Diyos yung mabuting tao eh. Punta ko tayo sa verse 17 to 19. Tuloy ko natin. Sabi ko niya dooy naglilikat ang masama sa pagbagabag at dooy nagpapahinga ang pagod. Dooy ang mga bihag ay nangangapahingang magkakasama, hindi nila naririnig at tinig ng nagpapaatag. Punta tayo sa Job chapter 15, verse 4 to 6. Oo, ikaw ay nag-aalis ng katakutan at iyong pinipigil ang dalangin sa harapan ng Diyos. So, ina-accuse na naman ng kaibigan ni Job, si Job ng bagay na wala daw siyang takot sa Diyos. At punta tayo sa Job chapter 22, verse 5 to 9. So, iniisa-isa ko lang po yung mga accusation ng mga kaibigan ni Job sa kanya para maintindihan natin na si Job is, dahil sa nangyari sa kanya, yung mga kaibigan niya is, ina-accuse siya na masama siyang tao. Sabi ko sa Job chapter 2, hindi ba malaki ang iyong kasamaan? Ni wala bang anumang wakas sa iyong mga kasamaan. Sabi ko ng kaibigan sa kanya, sapagkat ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala at iyong hinubdan ng kanilang suot ang hubad. Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom. Ngunit tungkol sa makapangyarihang tao, siya nagtatakilik ng lupa at ang marangal na tao ay tumatahan doon. Verse 9, iyong pinayaong walang dala ang mga babaeng bao at ang mga kamay ng ulila ay nangabali. So, ang sabi ko ng kaibigan niya na yun yung ginawa ni Job. So, accusation na ba? Accusation. Wala akong silang alam sa nangyari. Wala sila alam sa ginagawa ni Job. Pero sinasabi niya, ginagawa ko to Job. Kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Punta ko tayo sa next na kaibigan niya, si Zophar. Job chapter 11, verse 4 to 6. Same lang ko yung sabi niya, sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay, at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit, ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo, laban kay Job, at ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos na kulang kaysa uukol sa iyong kasamaan. Sabi mo ng ni Zophar is, yung kasamaan na binigay sa'yo ng Diyos, kulang pa sa deserving mo. So parang, ang accusation ng kaibigan mo ni Job, sabi dahil sa nangyayari sa'yo, sigurado na yung Diyos, kulang pa yung binibigay sa'yo dahil sa iyong kasamaan. So napakataas po ng accusation or ibang klase ng accusation ng mga kaibigan ni Job. Mga kaibigan niya to. Pero ang problema mo is, meron po silang paniniwala na iniisip po nila na yung nangyayaring masama sa mundo is dahil lang masama tayong tao. Kasi hindi ka paparusahan ng Diyos kung hindi ka masamang tao. Yan po yung paniniwala ng unang panahon, mga kapatid. Punta po tayo sa isang kaibigan niya, last na yung kaibigan niya to, si Bildad. Job chapter 8, verse 5 to 7. Ang sabi ko dito kung hanapin mong mainam ang Diyos at iyong pamanhikan ang makapangyarihan sa lahat, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ngayon, gigising siya dahil sa iyo. So, sabi niya, kung talaga matuwid ka, pupuntahan ka ng Diyos. Or pupunta siya ngayon at i-absuelto ka niya. Kasabihin niya na, wala kang ginawang masama. Sa Job chapter 18, verse 5 to 8, ang sabi ko oo, ang ilaw ng masama ay papatayin, at ang liyab ng kanyang apoy ay hindi liliwanag. Ang ilaw ay magdidilim sa kanyang tolda, at ang kanyang ilawan sa itaas niya ay papatayin. Ang mga hakbang ng kanyang kalakasan ay mapipigil, at ang kanyang sariling payo ang magbabagsak sa kanya, sapagkat siya'y inihagis sa lambat ng kanyang sariling mga paa, at siya'y lumalakad sa mga silong. Yan po yung description nila tungkol kay Job. Pero sumasagot si Job, mga kapatid. Ang sinasabi niya, Job chapter 6, verse 28-30.
Ang sabi ko ni Job, ngayon nga'y kalugdan mong lingapin ako. Ang sabi niya sa Diyos, puntahan mo ako, lingapin mo ako, or redeem me. I-save mo ako sa nangyayari sa akin. Sabi niya sa Diyos. Sabi po niya, tuloy mo natin, sapagkat tunay na hindi ako magbubulaan sa iyong harap. So, ang sabi niya is, bigyan mo ko ng pagkakataon, puntahan mo ako. Hindi ako magsisinungaling sa iyong harapan. Sabi niya sa Diyos, kayo'y magsibalik. Isinasamo ko sa inyo, huwag magkaroon ng kalikuan. Oo, kayo'y magsibalik uli. Ang aking usap ay matuwid. May di ganap ba sa aking dila? Hindi ba makapapansin ang aking pagbawari ng mga suwail na bagay? Ang sabi ko ni Job is, may sinabi ba akong masama? Yung mga kasalanan ba, hindi ko ba iniiwasan? Yun yung tanong niya sa Diyos, mga kapatid. Job chapter 9, verse 12 to 18. Sabi naman ko ni Job dito, narito, siya'y nangangagaw, sinong makakasanla sa kanya? Ito dinidescribe niya ko yung Diyos, mga kapatid. Sino magsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Hindi iiuwang ng Diyos ang kanyang galit. Ang mga manunulong sa Rahab ay nagsisiyukot sa ilalim niya. Gaano pa nga kaya kaliit ang maisasagot ko sa kanya at mapipiling aking mga salita na maimamatuwid ko sa kanya na kahiman ako'y matuwid. Gayon may hindi ako sasagot sa kanya, ako'y mamamanhik sa aking hukom. Kung ako'y tumawag at siya'y sumagot sa akin, gayon may hindi ako maniniwala na kanyang dininig ang aking tinig. Sapagkat ako'y ginigiba niya. And just pa rin po ang didescribe ni Job dito. Sa pamamagitan ng isang bagyo at pinararami ang aking mga sugat nang walang kadahilanan. Mga kapatid, ina-accuse niya yung Diyos. Sa part na ito ay sobrang sakit na naramdaman niya. Ina-accuse niya yung Diyos na pinapalubhaw mo yung aking sakit. Pinapadami mo ba yung aking mga sugat? At kung magsalita mo na ako sa iyo, hindi mo naman ako pinapakinggan. Yun yung sinasabi ni Job dito, mga kapatid. Tuloy natin. Last verse. Hindi niya ako tutulutang ako'y huminga. Ngunit nilipas niya ako ng hirap. Last na lang po is Job chapter 21 verse 6 to 9. Ito yung mga sagot ni Job sa mga nag-aakusa sa kanya. Pagka aking naalala nga ay nababagabag ako at kikilabutan ng ang humahawak sa aking laman. Bakit nabubuhay ang masama? So kini-question niya, bakit nabubuhay ang masama? Nagiging matanda. Oo, nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatatag, nakasama nila sa kanilang paningin, at ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay tiwasay na walang takot kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ito yung question ni Job, mga kapatid. Nakakita ka ng isang mabuting tao pero sila'y naghihirap. May sakit, may karamdaman, parang pinaparusahan sila ng Diyos. At pumunta ka sa kabilang dako, makakita ka ng isang drug lord na pumapatay ng tao. Pero sila'y mayaman. Buo yung kanilang mga anak. Wala silang sakit. Ang mga ari-arian nila ay naglilipana sa lalawigan. Parang napaka-unfair yung sinasabi ni Job. Bakit sabi niya, bakit yung pamalo ng Diyos wala sa mga masamang tao? Bakit kaya? Ang sabi pa ni Job sa mga kaibigan niya, Job chapter 16 verse 2, sabi niya, ako'y nakarinig ng maraming ganyan na bagay. Magalit ang mga mang-aaliw kayong lahat. Yan yung sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Ang sinabi niya sa kanyang mga kaibigan is, pumunta lang kayo dito, imbes na i-comfort niyo ako, or pagiliwin, or pasiyahin. Ang ginawa niyo is, inakyusan niyo ako ng walang tigil. Ang sabi ni Job sa mga kaibigan niya. Minsan pero din tayo sa mga kaibigan natin. Minsan, ginajudge mo natin ang nararamdaman ng isang tao or naranasan ng tao na sinasabi natin na, ay, nangyari sa kanyang tao dahil may ginawa siyang malaking kasalanan. Or makasalanan yung tao, hindi yan nangyari sa kanyang mga ganyan na
ng bagay. Hindi ho ba? Parang minsan tayo may mga kaibigan ni Job towards sa mga tao naghihirap. Na imbes na tulungan mo natin sila is ina-accuse pa may ina-accuse pa tayo sa kanila ng mga bagay na mga hindi naman natin nalalaman. Pumunta po tayo ngayon kay Elihu. Si Elihu po ay isa sa mga tao na nakikinig dun sa discussion ng tatlong kaibigan ni Job at si Job mismo. Si Elihu, babasahin natin sa Job chapter 32, verse 1 to 3. Ang sabi po na 32, Job 32, verse 1 to 3. Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. So yung nangyari is, nung nag-explain si Job tungkol sa kanyang sarili, yung mga kaibigan niya, in-accuse lang siya pero hindi na sila makasagot pa. Wala na po silang additional na accusation kay Job. Nang magkagayoy, nag-alab ang puot ni Elihu na anak ni Barakel na busita na angkan ni Ram laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot. Nagalit siya, mga kapatid, sapagkat siya'y nagpapanggap na ganap kaysa Diyos. Anong accusation ni Elihu? Kasi medyo malalim mo na Tagalog to, pero kapag binasa nyo ito sa simpleng Tagalog, sabi ko is, galit na galit siya kay Job dahil ang ginawa ni Job, imbes na itaas niya yung pangalan ng Diyos, tinaas niya ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran. So, ang sinasabi ni Job is, sinasabi niya na, wala naman akong kasalanan mabuti naman akong tao Sinabi niya, wala ko siyang pag-i-exalt sa Diyos, mga kapatid. Ito ang prueba ho na bakit po siya inakusuhan ni Elihu na ginagawa niyang righteous yung sarili niya. Imbes na i-proclaim niya yung righteousness ng Diyos. Job chapter 27 verse 2. Ang sabi ko sa Job chapter 27 verse 2, buhay ang Diyos na siyang nag-alis ng aking katuwiran. Sabi niya, tinanggal niya ang justice sa akin. Hindi niya ako binigyan ng katuwiran, sabi ni Job, sa Diyos mismo. At ang makapangyarihan sa lahat na siyang nagpapanglaw ng aking kaluluwa. Verse 6. Ang aking katuwiran ay aking pinangahawakan. Ang sabi ni Job is, kahit ganyan pa walang nangyari sa akin, sinasabi ko sa inyo, matuwid akong tao. Righteous ako. Hindi ko dapat nararanasan yung mga bagay na ganito. Hindi dapat ako naghihirap, hindi dapat namatay yung mga anak ko. Yun yung sinasabi ni Job sa Diyos. Pinangahawakan at hindi ko bibitawan. Hindi ako aalipustahin ng aking puso habang ako'y buhay. Sa Job chapter 30, verse 20 to 21. Ang sabi ko sa salita ng Diyos is, ako'y dumadaan sa iyo at hindi mo ako sinasagot. Ako'y tumatayo at minamasdan mo ako. Ikaw ay naging mabagsik sa akin. Yan po yung accusation ni Job sa Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong kamay ay hinahabol mo ako. So, yan po yung ganyan bakit charge ni Elihu si Job na imbes na i-exalt mo yung katuwiran ng Diyos, ang sarili mo yung itinaas mo. Kaya ako nagalit si Elihu sa kanya. Punta po tayo ngayon sa sinabi ni Elihu kay Job, mga kapatid. Job 32, verse 8 to 9. Ngunit may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Ano mo daw nagbibigay sa kanila ng unawa? Ang espiritu ng Diyos. Hindi ang dakila ang siyang pantas, ni ang matandaman ang siyang nakakaunawa ng kahatulan. Sinasabi ko, hindi po yung mga matataas na mga tao o yung mga matatanda ang nakakaunawa sa katotohanan, mga kapatid. Ang nakakaunawa ko yung mga may espiritu ng Diyos. Verse
Job chapter 3, verse 1 to 20. 33 ko yan. Gayunman, Job, isinasamo ko sa iyo na dinggin mo ang aking pananalita at pakinggan mo ang lahat ng aking mga salita. Narito, ngayon ay aking ibinuka ang aking bibig, nagsalita ang aking dila sa aking bibig. Sasaysayin ng aking mga salita ang katuwiran ng aking puso, at ang nalalaman ng aking mga labi ay sasalitain may pagtatapat. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan nang sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kung ikaw ay makakasagot, ay sumagot ka sa akin. Ayusin mo ang iyong mga salita sa harapan ko. Tumayo ka. So, inaano ni Elihu si Job. Ina-admonish niya, mga kapatid, pinapagalitan niya. Sabi niya, narito ako ay sa Diyos na gaya mo. Galing din ako sa Diyos. Katulad mo din ako. Ako may nilalang mula rin sa putik. Narito, hindi ka tatakutin ng aking kakilabutan, ni ang aking kalakhan man ay magiging mabigat sa iyo. Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pakinig at aking narinig ang tinig ng iyong mga nasalita na nagsasabi, ako'y malinis na walang pagsalangsang, sabi ni Job. Ako'y walang sala, ni may kasamaan man sa akin. Narito, siya'y nakasumpong ng kadahilanan laban sa akin. Ibinilang niya ako na pinakakaaway. So, sinasalisay lang ni Elihu kay Job yung sinabi ni Job sa Diyos. Basically, binabalik niya kay Job yung sinabi ni Job. Inilagay niya ang aking mga paa sa mga pangawan, kanyang pinupuna ang lahat ng aking landas. Narito ako'y sasagot sa iyo, dito'y hindi ka ganap. You're not righteous. Ang sabi ni Elihu kay Job. Sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. Bakit ka nagkikilaban sa Kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa Kanyang mga usap. Sapagkat ang Diyos ay minsan nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinapakinggan ng tao. Ang sinasabi ni dito, mga kapatid, ilang beses lahat sa mga tao, tinatawag ng Diyos, wina-warningan. Hindi lang natin alam na yun yung mga warning ng Diyos, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga ginagawa. At tingin natin sa sarili natin, tayo mga ganap, tayo mga righteous. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, ganyan tumatawag yung Diyos, mga kapatid. Pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Kung magkagayoy, ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang tuho upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Ginagawa ng Diyos ito para alin? Kanyang chapter 7, verse 17, Brother Yon. Upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala, sa kanyang mga opinion. Kasi yung tao, mga opinionated eh. Madaming alam eh. Madaming alam sabihin. Madaming alam i-assume. Tayo mga maling akala, sabi nga nila. Verse 18. Kanyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbubulusok sa hukay at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak. Siya na may pinarurusahan ng sakit sa kanyang higaan at ng palaging antak sa kanyang mga buto, na ano pat kinayayamutan ng kanyang buhay ang tinapay at ng kanyang kaluluwa ang pagkain pinaka-masarap. Tuloy ko natin sa Job chapter 34, verse 5 to 9. Sapagkat sinabi ni Job, ako'y matuwi at inalis ng Diyos ang aking katuwiran. So, binabalik na naman ni Elihu kay Job yung mga sinasabi niya ng nakaraang mga verses. Gayon akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagaman ako'y walang pagsalangsang. Sinong tao ang gaya ni Job? So, sinasarcastic ni Elihu si Job. Sabi niya, sino yung katulad mo? Napakagaling mo ata. Napakabanal mo ata, Job. Para sabihin mo yan sa Diyos na umiinom ng pagkatuwahagi ng tila tubig, na lumayaon na kasama ang mga manggagawa ng kasamaan at lumalakad na kasama ang mga masamang tao, sapagkat kanyang sinabi,
Walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpapalugod sa Diyos. Sa ibang salita, sinasabi niya is, meron ang tao na makakapagpalugod sa Diyos. Ano mang meron ka, mga kapatid, ito'y basahan lamang sa harapan ng Diyos. Tayo yung mga nilalang nagaling sa putik, mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Elihu kay Job. Verse 16 to 25. Sabi ko kung ngayon ay mayroon kang unawa, ay dinggin mo ito. Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita. Mamamahala ba ang nagtatanim sa katuwiran? At iyo bang paparusahan siyang ganap at may kaya? Siya na nagsabi sa isang hari, ikaw ay hamak. So, context lang ho, mga kapatid. Itong mga verse ito, ito yung pagpupuri ni Elihu sa Diyos. Ito yung description niya sa Diyos. Siya na nagsabi sa isang hari, ikaw ay hamak, o sa mga mahal na tao, kayo'y masama, na hindi gumagalang sa mga pagkatao ng mga pangulo, ni nagpakundangan man sa mayaman, nagigit kay sa mahirap. Walang partiality sa Diyos. Yun yung sinasabi ni Elihu. Mapahari ka man, mapanormal na tao ka man. Kung gusto kang parusahin ng Diyos, paparusahin ka niya. Kung gusto kang i-bless ng Diyos, i-bless ka niya, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng Elihu. So, nilalulwalhati ni Elihu ang Diyos. Sapagkat silang lahat ay gawa ng kanyang mga kamay. Siya ang may-ari ng lahat ng tao. Mapapangulo, mapasenador, mapamanggagawa, mapajanitor. Sa isang sandali ay nangamatay sila. Kahit sa hating gabi, wala silang kaalam-alam. Kinuha sila ng Diyos. Ang bayan ay inuuga at nawawala. Earthquakes, mga kapatid. Inuuga ng Diyos ang isang bansa at madami namamatay. At inaalis ang mga kaya ng wala man lamang kamay. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. It means nakikita niya every single second of our lives. Kada segundo po ng ating buhay, lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay nakikita niya ang Diyos. Kaya, anytime na mag-decide po yung Diyos na gagawin ko yung bagay ito, wala pa tayong magagawa. Siya po yung Diyos, mga kapatid. Walang kadiliman, ni makapalman pangumalimlim na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan. Sapagkat hindi na niya pakukundanganan ang tao upang siya'y humarap sa Diyos sa kahatulan. Kanyang niluluray ang mga makapangyarihan tao ng mga paraang di masayod at naglalagay ng mga iba na kahalili nila. It means, siya yung nag-aalis ng mga hari at nag-a-appoint ng mga hari. Kaya't siya'y kumukuhang kaalaman sa kanilang mga gawa at kanyang binabaltad sila sa gabi na anupat sila'y nangangalipol. So, ang sinasabi mo ni Elihu is, nagalit po siya kay Job dahil nung pinaparatangan siya ng mga kaibigan niya. At nung nangyari sa kanyang mga bagay na gano'n, is, tinaas niya ho ang kanyang kabanalan. So, ang sinasabi po ni Elihu is, hindi nag-suffer si Job dahil masama siyang tao. Pero, nagkasala siya dahil nag-suffer siya. Yun po yung admonishment ni Elihu kay Job. It means parang matuwid siyang tao. Ginagawa niya yung mga bagay nito, pero namatay yung mga anak niya. Nagkasakit siya, malubhang sakit, nawala yung mga ari-arian niya. Pero dahil sa mga nangyari yun, siya ngayon ay nagkakasala na. So yung po yung sinasabi ni Elihu kay Job. Punta naman po tayo ngayon sa sagot ng Diyos kay Job. Job chapter 31, verse 35 to 37. So itong verse ito is, hindi po ito yung sagot ng Diyos, but ito yung demand ni Job sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Job sa Diyos na, bigyan mo ko ng kasagutan sa mga nangyayari sa akin. Sabi nito, o manong nawang may
mo ako, Diyos. Narito ang aking tala, sagutin ako ng makapangyarihan sa lahat. At mananawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway. Tunay na aking papasalin ito sa aking balikat. So it means, sinasabi niya sa Diyos, kung may accusation man sa akin yung kaaway ko at may ginawa man ako masama, sabihin mo naman sa akin. Papasalin ko sa aking balikat. Sabi ni Job, aking itatali sa akin na gaya ng isang putong. Aking ipapahayag sa kanya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. Job chapter 38, verse 1 to 27, sumagot ang Diyos kay Job. Nang magkagayoy, sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Yun yung sagot na kay Job. Bigkisan mo nga ang ngayon ng iyong mga balakang na parang lalaki. It means, gird your loins. So, naalala mga kapatid, sa unang tipan yung mga lalaki ay nakabistida sila. Ang gird your loins, meaning is yung palda mo, itataas mo at itatali mo sa legs mo para maging parang shorts. Makikipagbaka ka kumbaga lalaban ka. Sapagkat tatanungin kita, sabi ng Diyos, tatanungin kita, Job, at magpapahayag ka sa akin. Sagutin mo ako. Kasi mukhang matalino ka sabi niya kay Job. Saan ka na doon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Where are you, Job, when I laid the foundations of the world? Saan ka, Job, nung nilalang ko yung mundo? Nung ginawa ko yung mundo? Napakatalino mo ata. Napakalakas mo ata para i-accuse mo ko ng mga bagay-bagay na ganyan. Na mag-demand ka sa akin ng mga sagot na hindi mo naman kayang maintindihan. Sabihin mo nga sa akin, ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Next verse. Sinong naglagay ng mga sukat niyon? Kung iyong nalalaman, o sinong naggunat ng panukat dyan? So, sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? Sa inyong mga foundation ng mundo? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Cornerstone of the world, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin, ang mga angels, na the morning stars, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Saan ka, Job? Noong time na yun. Nung pinupuri ako ng mga milyong-milyong anghel sa langit, saan ka? O sinong nagsara ng mga pinto sa dagat nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay-bata? Nang gawin ko ang alapaap when I made the clouds, nabihisan niyon at ang kasalimuot ng kadiliman na pinakabalot niyon. At aking itinatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang ang mga pinto. Sabi ng Diyos sa kanya, nung nilagay ko lahat ng mga alapaap at binagyan ko ng boundary yung mundong ito, nasan ka? At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka? Dito ka lang? Sabi niya sa alapaap at sa dagat, dito ka lang, hanggang dito ka lang. Hindi ka nalalagpas at dito'y titigil ang iyong mga paalon-alon. Nag-utos ka ba sa umaga? Inutusan mo ba yung umaga mula sa iyong mga kaarawan? At ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kanyang dako? Sinabi mo ba sa mundo na umikot siya? At pagpakita yung araw sa mundo? Yun yung sinasabi ng Diyos kay Job, mga kapatid. Dahil sa dami-dami sinabi ni Job, ang dami-dami niyang tanong sa Diyos, accusation sa Diyos, bakit nangyayari sa akin ito? Bigyan mo ko ng sagot. Kailangan ko ng sagot. Dahil matuwid akong tao Wala akong ginawang masama. Upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay mag-ugay doon, nababagong parang putik sa ilalim ng tang at lahat ng mga bagay ay nagiging gaya ng bihisan. At sa masama ay inalis ang kanilang liwanag at ang mataas na kamay ay magabali. Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat? O lumakad ka ba sa mga landas ng kanaliman? Nangahayag ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? Alam mo ba yung the gates of Hades? Yung pintuan ng impyerno? Alam mo ba yung mga yun? O nakita mo ba ang mga pinto ng alino ng kamatayan? Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Ipahayag mo kung
kung iyong nalalaman lahat. Yan ho'y sagot ng Diyos kay Job, mga kapatid. Nagpaliwanag mo ba yung Diyos? Hindi. Anong pinakita niya kay Job? Sino ka ba? Sino ka ba, Job? Para mag-demand ka sa akin ng mga explanation. Ito ako. So pinapakita ng Diyos yung layo ng isang tao sa makapangyarihan sa lahat. Yun yung purpose ng Diyos kung bakit ganyan niya sinagot si Job, mga kapatid. Pinakita niya kung sino tayo at sino siya. Saan nandoon ang daan na patungo sa tahanan ng liwanag? At tungkol sa kadiliman, saan nandoon ang dako niyon? Upang iyong madala sa hangganan niyon at upang iyong gulitain ang mga landas hanggang sa bahay niyon. Maraming nalaman mo sapagkat ikaw nga'y ipinanganak ko noon. Pinanganak ko noon, di ba? Ano ka, di ba? Nung nilalang yung mundo. So nagiging sarcastic po yung Diyos, mga kapatid. Parang pinapakita niya sa Diyos. Sige nga, sige nga. Siguro, matanda ka na. Pinanganak ko nung ginawa ko yung mundo. Sabihin mo sa akin lahat ng to. Dahil mukhang matalino ko eh. Sabi niya kay Job. At ang bilang ng iyong mga kaarawan ay marami. Pumasok ka ba sa mga tipunan ng niebe? Snow. O nakita mo ba ang mga tipunan ng granizo na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagaban, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? Sa aling daan naghiwalay ang liwanag, o sa hanging silanganan na lumalaganap sa ibabaw ng lupa? Sinong humukay ng bangbang ng mga bugso ng tubig o nagdaan ng kidlat ng kulong upang magpaulan sa lupa na hindi tinatahanan ng tao sa ilang na doon ay walang tao, upang busugin ang giba at sirang lupa at upang pasibulin ang sariwang damo. Mga kapatid, ang tagal hindi sumugot ng Diyos. Pero nung sumugot yung Diyos, sa isang ipo-ipo at mga kidlat. At ipinakita niya yung kanyang pagka-Diyos kay Job, mga kapatid. Sabi pa niya kay Job, ay sorry Job ha. Alam kong matuwid kayo, pero konting ano lang ha, konting paghihirap lang. Nag-explain ba yung Diyos, mga kapatid? Hindi. Dahil siya ay Diyos. Tayo ay tao. Nagaling sa putik. Job chapter 40, verse 1 to 5. Tinuloy po ng Diyos ang kanyang mga tanong kay Job. Bukod dito, sumagot ang Panginoon kay Job at nagsabi, magmamatapang ba siya na makipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagtuwiranan sa Diyos ay sa ito. Sabi ko itong tao na nakikipaglaban pa ng parang sinasabi sa Diyos na hindi ka matuwid. Or matuwid ako, pero bakit nangyayari sa akin yung ganito? Kumbaga, nakikipag-argue si Job sa Diyos. Sabi sa verse 3, na magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, narito ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. So, nahibasbasan si Job, mga kapatid. Nakita niyo yung diferensya ng Diyos at siya. Minsan ay nagsalita ako at hindi ako sasagot. Oo, makalawa, ngunit hindi ako magpapatuloy. Verse 15. Sabi ko ng Diyos kay Job, narito ngayon ang hayop na behemoth na aking ginawang kasama mo. Siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito ngayon ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sedro, isang puno na malaki. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nangkakasabiran. Ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso at ang kanyang mga paa ay parang mga halang na bakal. Mga kapatid, actually, itong verse ito ay tungkol sa isang malaking animal, land animal. Ang sinasabi ng mga scholar ng Biblia ay ito yung mga dinosaur ng panahon na yun. Ito yung parang long neck, brachiosaurus. Kasi siya yung nag-fit ng description eh. Yung lakas niya is nasa balakang. Yung tail niya is kasi laki ng puno. At kumakain lang siya ng damo. So sinasabi niya kay Job, sige nga,
Labanan mo nga yung pinakamalaking land animal na ginawa ko. Ipakita mo yung lakas mo. Sabi niya kay Job. Kasi, ito si Job, isang taong galing sa putik. Ito yung behemoth na napakalaki. So si Job, bilang tao, napakaliit niya compared din sa isang animal lang ng Diyos. Job chapter 42, verse 1 to 6. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagila-gilalas sa akin na hindi ko nalalaman. Na-humble si Job, mga kapatid. Bumaba siya. Dahil sa pinakitang tinanong siya ng Diyos. Kasi tinanong si Job dahil si Job, parang sabi niya, nag-demand ako. Pumunta ka sa aking lugar ngayon. Bigyan mo ko ng chance na magpaliwanag. Bigyan mo ko ng reason kung bakit ginawa yung lahat ng bagay ito. Pero sinagot ng Diyos, si Job, ginawa mo ba yung mundo? Handog ka ba? Sabihin mo nga sa akin yung sukat ng mundo. So, ngayon si Job ay na-humble, mga kapatid. Nakita niya yung katayuan niya at nakita niya yung katayuan ng Diyos. Dinggin mo, isinasama ko sa iyo at ako'y magkasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Job chapter 42 verse 10. Ano yung nangyari, mga kapatid? At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. So after nangyari lahat ng ito, mga kapatid, dinoble ng Diyos. Kung ano man meron siya dati, dinoble pa ng Diyos. Ibanilit niya sa kanya ng 2 times. Ano mo yung malalaman niya sa aral na ito, mga kapatid? Noong una ko sa ko, di ba, yung nag-crash na airplane sa Korea. Kasi, minsan, makikita natin yung mga bagay na yan na trahedya, malaking trahedya. Namamatayin tayo ng mga mahal sa buhay, nagkakasakit tayo, maybe cancer, maybe isang malubhang sakit na wala ng kalunasan, mga kapatid. Ang reaction mo ba is, sisisihin mo ba natin yung Diyos? Dahil sa mga nangyayari sa atin? Ito po yung naiintindihan ni Job, mga kapatid. Tayo yung mga taong galing sa putik na hindi natin nalalaman kung gaano tayo makasalanan. Pero the mere fact, mga kapatid, na tayo'y tinatawag ng Diyos at nakakausap natin siya ay sobra-sobra na biyaya. Yun ho yung na-experience ni Job. Sino ba siya? Para kausapin ng Diyos. Sino ba siya para bigyan ng Diyos ng mga lupain at mga tupa at mga anak na magaganda sa buong lupain? Sino ba siya? Pero binigyan pa rin siya ng Diyos. Yun yung hindi maunawaan ng Job nung una. Nakala niya yung katuwiran niya yung dahilan kung bakit nasa kanyang lahat ng mga bagay. May isang similar na kwento, mga kapatid, sa New Testament. Sa Luke chapter 13, verse 1 to 4. Ang sabi dito is, nang panahon ding nang iyon ay nangaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya kay Panginoong Jesucristo tungkol sa mga Galileo na ang mga dugo ng mga ito ay inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At siya sabagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileo ito ay higit ang pagkakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y magagsisi, ay mangangamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Konteksto, mga kapatid. Yung mga Galileo ito ay nag-aalay sa Diyos.
sila'y nagsipagsamba sa isang templo. Ang nangyari is, gumuho yung templo at nadaganan yung mga tao. Namatay ho silang lahat. Ang tanong sa ating Panginoon sa Kristo, mas makasalanan ba sila? Kaya ba sila namatay? Anong sagot ng ating Panginoon? Hindi. Ibig sabihin ito, yung pagkamatay ng isang tao, yung isang masamang pangyayari, ay nangyayari sa lahat ng tao. Mapaharin, mapamagsasaka, doktor ka man, engineer ka man. Tignan mo yung nangyari sa mga nakasakay sa aeroplano. Mga mayayaman na tao yung mga yun. Mga matataas yung nakamit sa buhay. Pero hindi nila alam na huling sandali na lang pala nila yun. Ganyan po yung nangyayari sa ating mundo, mga kapatid. Sabi nga ng Matthew chapter 5 is, the rain falls on the righteous and the unrighteous. It means umuulan sa mga matuwid na mga tao at sa mga hindi matuwid. Nasisinagan ng araw yung mga mabubuting tao at mga masamang tao. Huwag po natin kaingitan yung mga taong masama na sila'y in worldly matters sa mundong ito ay successful mo sila. Dahil hindi naman po yung batayan, mga kapatid. Bakit po natin pinag-aaralan mga bagay nito? Dahil po, mga kapatid, ang tamang theology o ang tamang paniniwala tungkol sa Diyos at tungkol sa atin at sa ating relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng tamang reaction sa mga nangyayari sa ating buhay. Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. May isang kanta ho na tinatawag na Beautiful Things, or sa Tagalog is magagandang mga bagay. Ang nag-compose po ay isang pastor at ang kanyang asawa. Ngayon, yung isang pastor na yon, hindi ko sila magkaanak. Matagal sila hindi magkaanak, mga kapatid. So, nababawasan po yung pananampalataya nila. Hanggang sa nagkawal sila ng anak. Tumaas na naman po yung pananampalataya nila. Ang problema ko is yung anak nila may defekto. Hindi makapagsalita, hindi makapaglakad, may sakit. At may talent na yung buhay. Can you imagine, napakatagal nila mga Kristiyano. Nag-compose pa sila ng kanta para sa Diyos. Pero dahil sa nangyari sa anak nila, tinalikuran mo nila yung pananampalataya, mga kapatid. Bakit po? Dahil yung paniniwala nila is, dahil ginawa nila yung bagay nito, deserve nilang magkaroon ng mabubuting mga bagay. Deserve nila ng mga madaming anak. Deserve nila ng mga anak na walang sakit. Hindi nila deserve tong anak na may sakit. Yun ko yung paniniwala nila, mga kapatid. At si Job, same thing ko yung nangyari sa kanya. Dahil sa katuwiran niya, sa tingin sa sarili niya, hindi niya ko matanggap-tanggap yung nangyayari sa kanya. Huwag po sana tayong maging ganoon. In analogy ho is, let's say ho, may hawak po kong baso ngayon. At yung baso yun ay may laman na kape. At let's say, naglalakad ako, mga kapatid. Let's say, si kuya is biglang tumalikod, ay biglang humarap at tinamaan niya ako. Nabuhos yung kape sa aking damit. At ano po sa inyo, bakit nabuhos yung kape sa aking damit? Ano po ang reason? Dahil ba tinamaan ako ng kuya ko? Sino ba sabi mo? Pwede ko. Tama naman yun. Tama na yun. Pero ito yung tanong. What if walang kape yung baso ko? May mabubuhos yung kape sa aking damit? Wala. Ang lesson ko sinasabi ko is, nilalagay ko tayo ng Diyos sa mga sitwasyon sa ating buhay, whether in suffering or pagdidalamhati, kasakitan sa buhay. Nilalagay tayo ng Diyos sa mga masaganang araw, masaya, parties, feast, whatever. Pero kung ano po yung nasa loob natin, yung laman ng ating baso, yun po yung mag-i-spill over. Yun po yung matatapon, mga kapatid. So it means, kung yung laman po ng baso ninyo ay mali, at hindi yun nalalaman ng tuloy na Diyos, kapag po dumaraso kayo ng kahirapan ngayong bagong taon, at dumaraso kayo ng kapighatian, kayo ba'y nagkasakit, namatayan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, ano po yung mag-i-spill over sa cup ninyo?
Ano yung lalabas na tunay sa kamp ninyo? Yung espiritu ba ng Diyos? O yung pagiging self-righteous natin? Naitataas natin ng ating kabayan, sabihin sa Diyos na, hindi ko deserve ito. Deserve ko lahat ng mga mabubuting bagay. Ginagawa ko to. Nagpupuri ako lagi. Wala akong na-miss na attendance. Nagbibigyan ko ng tithe offerings. So, sinasabi mo sa Diyos is, ito binigay ko lahat to dapat bigyan mo din ako. Mga kapatid, selfish po tayo pag gano'n. Dahil sa pubagaling lahat ng meron tayo. Sa Diyos. Para po sinasabi natin na binigyan tayo ng kotse ng Diyos, after natin nilustay, sinira, babalik natin sa Diyos, yan Diyos ito yung kotse niya, sa'yo na. In the first place, bigay lang mo ng Diyos sa atin yung kotse na yun. Yun po yung dahil kung bakit wala pa tayo pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos, mga kapatid. The mere fact na 2,000 years ago, nagkatawang tao ang Diyos at namatay siya para sa atin is more than enough blessing po sa atin, mga kapatid. More than na po yun sa buhay natin. Mamatay yung po tayo ngayong oras na to. Makikita po natin siya doon. Hindi mo ba yung pinaka-greatest blessing, mga kapatid? At kung yun yung idea nyo sa Diyos, ito yung Diyos, ito ako. Pero, minahal pa rin niya ako. Mga kapatid, we will have peace in our hearts. We will have joy. Magkakaroon tayo ng kagalakan kahit na tayo nagdudusa, mga kapatid. Dahil alam natin na at the end ng mga pagdurusa natin is may gift na tayo mula sa Diyos . We're bound to heaven, mga kapatid. And yun yung greatest gift ng Diyos sa atin. At sana po is bulay-bulayan po natin, mga kapatid. Isipin po natin yung ngayong bagong taon. Dahil hindi po tayo aware kung ano mangyayari next month. Maybe next year. Maybe sa sunod ng mga linggo. Pero isa lang yung sigurado, mga kapatid. Tayo po'y ligtas at niligtas ng Diyos. Yun po sana yung maging pinakabasihan ng ating paglilingkod. Pinakabasihan ng ating pagpunta dito, mga kapatid. Huwag mo natin isipin na ginagawa natin ito para may makuha tayo sa Diyos. Tulad ng iba. Gagawin ko yung bagay nito dahil may gusto akong makamit . Alalahanin po natin si Job, mga kapatid. Sa tuwid niya, binigay pa rin sa kanya ng Diyos yun. Dahil alam ng Diyos kung ano yung mag-i-spill over kay Job. Dadapa si Job, mga kapatid. Parang siyang ginto na nilagay sa apoy at nalusaw. Pero after yung nalusaw, mga kapatid, ano nangyari? Nabuo siyang muli at nawala ang kanyang mga impurities. The same thing na pwede mangyari sa atin. Sana po pagbulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos. Ngayong bagong taon, tayo pumilalami. Lord, salamat po sa iyong biyaya na ibigay po sa amin at pinagkaloob sa amin. Kami po yung kabagan, patawarin ng aming mga kasalanan. Kami po yung mga mahihinang nilalang lamang ng Diyos. Na kung wala ang Espiritu, wala po kaming magagawa sa aming sariling lakas. We pray, O Lord, na sa bagong taong ito, kung paano niyo kami pinrotektahan ng nakaraang taon at binigay ang aming mga pangangailangan. Bigyan niyo rin po kami ng gayon ding lakas, O Diyos, ng heavenly blessings, O Lord, para sa aming spiritual health, sa aming physical health, O God. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Give us mercy every morning. Lord, na ipagpatuloy ang aming pagsamba sa iyo sa ikaluluhati ng iyong pangalan. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.